Drainage ang nakikitang sanhi ng mabilis na pagtaas ng baha sa paligid ng isang paaralan sa Valenzuela City kahapon. Sa Quezon City, isang binata ang pinaghahanap matapos umanong mahulog sa ilog. Makibalita tayo kay Michael Sison. Sa CCTV footage na ito, makikitang nagtatampisaw ang ilang bata sa kasagsagan ng buhos ng malakas na ulan bandang alas 11 ng umaga kahapon sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Ilang sandali pa, lumakas ang agos ng tubig, pero may ilan pa ring lumangoy doon at tila di alintana ang peligro. Bandang alas 12 ng tanghali, tumaas pa ang tubig at gumamit na ng bangka ang mga residente. Nung panahong yon, umapaw na ang San Juan River. Kasabay ng pagtaas ng tubig, sinasabing nahulog sa ilog ang 19 na taong gulang na si John Kevin Jacinto. Nadulas daw ito sa riprap sa tabi ng ilog at tuluyang tinangay ng malakas na agos. Sumampa siya dyan na siguro sumobra siya dyan. Nung sumobra siya, lumabas siya rin sa may ilog na yan. Naanod siya dyan eh. Malakas po yung agos, yung talagang siya malakas. Talaga pong kahit na swimmer siguro, may hirapan lumangoy din sa mga yung dinanas ng anak ko. Patuloy ang paghahanap ng mga opisyal ng barangay at ng Philippine Coast Guard sa binata. Siguro natapos na sila, mga 6 o'clock na ho ata. Saan po sila umabot? Hanggang Santa Ana River. Sinuspinde ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela City ang klase sa Mapulang Lupa National High School ngayong araw. Dahil baha pa rin sa loob at labas ng paaralan. Bumaha sa lugar kahapon, kasunod ng tuloy-tuloy na pag-ulang epekto ng hanging habagat. Ayon sa mga opisyal ng eskwelahan, mabilis na tumaas ang baha doon dahil barado ang drainage. Nasira din daw ang pump na ikinabit doon na sisip-sip sana sa tubig. Nasira po kasi yung pump, hindi kaya yung volume ng tubig. Yung drainage talaga. Kasi po yung pump na to ay lang po, kumbaga band-aid solution lang po yan. Kwento ng isang nakatira malapit sa paaralan. Nagbara ang drainage dahil nasemento raw ito dahil sa itinayong pabrika sa tabi lang ng kanyang bahay. Apila ng mga residente, maglagay na sana agad ng maayos na drainage roon para dumalo yung tubig sa kanal. May agam-agam po kung na sakaling tatambakan po ito, yung tubig po dadaan po dyan sa factory. Din yung tubig ng factory, siya naman po yung dumadaloy sa amin po doon na binabaha din po kami. Mag-aalas 10 ng umaga kanina nang dumating doon ang mga tauhan ng City Engineer's Office para mano-manong mapahupa ang baha. Gagawa sila ng sidewalk sa gilid ng eskwelahan na maaring madaanan ng mga estudyante. Kahapon, bumagsak ang bahagi ng pader ng Philippine National Railways compound sa Caloocan City sa gitna ng malakas na pag-ulan. Nadaganan nito ang 2 kotseng nakaparada roon. Ayon sa mga residente, humina ang pundasyon ng pader dahil naipon doon ng tubig at wala nang madaluyan. Maglagay sila ng drainage system na maganda. Na para kasi pag malakas talaga yung ulan, wala akong malabasan yung tubig eh. Isinisisi ng mga residente ang pagguho ng pader sa ginagawang Skyway Project ng construction firm na Layton. Ayon sa mga opisyal ng Barangay 64, nangako sa kanila ang kontraktor na hindi nila tatakbuhan ang pinsalang dulot nito. Michael Sison, Nagbabalita, Pilipinas.